6 na taon na akong driver ni na Sir Dante. At mula noon, ilingin ko ng minahal si Rachel, ang bunsong anak ni Sir. Ngunit dahil langit at lupa ang aming agwat, ipinasya kong kalimutan na lang siya. At para magawa ko yun, dinala kong umalis sa kanila. Kaya lang... O sige na, Lino. Iwan mo na kami ni Rachel, ha? Opo, Sir. Tawagin niyo na lang ako kung may iutos kayo. Sige. Anak, may paborito mo itong pagkain ipinaluto ko kay Sepa. Sige na, kumain ka na, ha? Ayokong kumain, Daddy. Dapat hindi nyo nalang pinadala yung pagkain niya kay Lino. Anak naman, mula lang maaksidente ka, lagi ka na lang ganyan. Malungkot, umiiyak, at laging nagpapalipas ng gutom. Sana namatay na lang ako sa aksidente yun. Ilang beses ko lang sinabi sa iyo, anak. Mali na hangarin mo ang iyong kamatayan. Kasalanan yun sa Diyos. Hindi ko kaya mabuhay ng ganito, Daddy. Isang inutil. Wala nang 2 paa. Bakit nabuhay pa ako? Anak, may dahilan kaya hindi ka pa kinuha ng Diyos. At naniniwala ako na maganda ang dahilan yun. Magandang dahilan po ba yung maghihirap ako? Iwan ako ng boyfriend ko dahil ayaw niya magkaroon ng asawang inutil. Pagsubok yan sa'yo, anak. Huwag ka sanang mawawalan ng pag-asa at tiwala sa Diyos. Siya nga pala, sabi ng doktor mo, maaari ka pa naman daw makalakad, anak, eh. Kung malalagyan ka ng artificial legs, at palalagyan kita noon. Jane, talagang pinuntahan mo pa ako dito, ha? Eh, paano hindi ko makontak yung cellphone mo? Hindi mo rin sinasagot yung mga text ko. Pasensya na. Gusto ko lang kasing maramdaman ni Daddy Dante na concerned ako sa family namin, lalo na sa nangyari kay Rachel. Nabuhay pala babaeng yun. May mailang inutusan mo, eh. Kaya nakaligtas siya sa aksidente yun sa kanyang kotse. Pero huwag kang mag-alala. Wala na siyang magagawa. Wala nang 2 niyang paa. Talaga? Oo. Oh, mabuti eh. Si Daddy, siya ang dapat kong trabahuhin. Madali na lang si Rachel kapag wala na si Daddy Dante. Galing mo talaga, Reden. Kaya naman love na love kita. At sa pagkakataong ito, hindi na tayo mabibigo dahil ako na mismo ang magtatrabaho. Lino, malalim na ang gabi ah. Eh bakit narito ka pa sa hardin? Pala, Manang Sefa. May problema ka ba? Balak mo pa bang ituloy ang pag-alis mo dito? Lino, huwag muna sana ngayon. Maraming problema si Sir Dante. Tama ho kayo. Marami silang problema. At kailangan natin silang tulungan. Lalo na ngayong nangangalib naman si Sir. Ha? Ano yun? Bakit mo nasabi yun? May natuklasan po kasi ako. Manang, may itatanong ako sa inyo. Sana ho, sagutin niyo ako ng totoo. Batang ito, hindi naman ako sinungaling. Ano ba yung itatanong mo? Tunay po bang anak ni Sir Sirden? Lino. Sagutin niyo ako, Manang. Please. Ay, sige.
sasagutin kita. Pero sabihin mo rin sa akin kung ano natuklasan mo. Narinig ko ang pag-uusap ni na Sheridan at ng girlfriend niya. At masama po ang balak nila. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan, Lino? Natutuwa lang ako, ma'am. Dahil nakakalakad ka na uli. Oo nga. Dahil sa artificial legs na ikinabit sa akin. Pero, iba pa rin yung dati kong mga paa. Kaso, wala na yun, ma'am. Kaya, tanggapin nyo na lang ng maluwag sa loob. Ang mahalaga, buhay ka pa. At makakasama pa ni Sir Dante. Si Daddy na nga lang ang nagpapalakas ng loob ko ngayon. Kung wala siya, malamang bumigay na rin ako. Kasi naman, na-aksidente na nga ako. At nagkaroon ng kapansanan. Iniwan pa ako ng lalaking akala ko mahal ako. Hindi siguro siya ang itinakda sa'yo. Ayoko nang isipin kung may itinakda pa para sa akin. Baka masaktan lang ako. May iba pang nagmamahal sa'yo, ma'am. Alam ko yun. Ha? Paano mo nalaman? Dahil hindi ka lang maganda, matalino, mabait pa. At hindi rin mahirap mahalin ng kahit sinong lalaki. Pero ngayon, ma'am, huwag mo munang pagtuunan ng pansin ng pag-ibig. Dapat, malutas muna ang problema nyo. Dapat malaman kung sino ang may kagagawan ng pagkasira ng sasakyang ginamit mo. Alam mo, sa totoo lang, nagtataka nga ako eh. Bagong bili naman ang sasakyang yun. Sinamahan pa nga ako ni Kuya Reden nung bilhin yun eh. May sasabihin ako sa inyo, ma'am. Tungkol kay Sir Reden. Pero sana, ilihim muna natin ang malalaman mo. Reden, sure ka ba hindi sasabit yung ginawa mo? Oo, sabi Jane. Kaya pagdating ko sa bahay mamaya, wala na tayong problema. Dahil tiyak na gagamitin ni Daddy yung sasakyan yun sa pagsama kay Rachel sa ospital. Malas lang nila. Mawawala na sila sa mundo. At ako ako lang mag-isa ang magmamana ng kabuhayan ni Daddy Dante. Lino, Sir, handa na ba yung puting kotse? sir, yung isang sasakyan na lang po ang gamitin natin. Ha? Bakit? Yung puting kotse ang paborito kong gamitin. Alam mo yon, hindi ba nalinis? Malinis po. Pero, sir, sinak ko po yun eh. Nalaman ko, may diferensya ang preno. Ano? Sure ka, Lino? Opo, ma'am. Lahat ng sasakyan yun ni Sir Dante, araw-araw kong chinecheck mula nung maaksidente Pero kayo. teka, paano nagkaganon? Si Kuya, ginamit niya yung kahapon, di ba, Daddy? Oo, at maayos naman daw yun. Kung gusto niyo, sir, makikita ko po sa inyo ngayon ang paborito niyong sasakyan. Daddy? Rachel? Narito kayo? Bakit gulat na gulat ka, Reden? Kung ano, sabi niyo kasi, aalis kayong dalawa. Kaya nagulat ako na makakita ko kayo. Hindi po ba kayo tumuloy sa pag-alis? Tumuloy kami, Kuya.
Ibang sasakyan nga ang ginamit namin eh. Ha? Bakit? Sira yung paborito kong kotse. Yung ginamit mo kahapon. Sira ang preno. Sino naman bobong nagsabi nun sa inyo? Kagagamit ko lang nung kahapon. Ako po, sir. Reden. Ikaw? Oo, chinik ko ang kotse. At yun po nalaman ko. At bakit naman masisira yon? Hindi ko alam sa inyo. Ba't? Parang ako pinagbibintangan mo ah. Hindi po. Wala naman dahilan para sirain yung brake ng sasakyan ni Sir Dante, di ba? Lino, umayos ka ng pagsasalita ah. Eh, Baka nakakalimutan mo. Amo mo rin ako. May kalalagyan ka sa akin. Roden, Ha? bakit mo pinagbabantaan ng driver natin? Oh, Wala naman siyang sinabing masama. sige, naantok na ako. Diyan na nga kayo. Pakita niyo na, Daddy. Nagalit siya at binantaan si Lino. At saka umiwas sa tanong niyo. Kung ganun, posible nga ipinagtapat ni Lino. hindi naman ako nagsisinungaling, Ma'am Rachel. Sir Dante, Gusto ko pa rin mahuli siya sa akto. Ganun ang nangyari, Jane. Akala ko ba pag ikaw ang gumawa, walang sabit? Ano yan? Kasalanan ng family driver ni Daddy. Ang visit na Lino na yun. Teka, meron ako naisip. Ha? Baka sakaling sa pamamagitan nito, malutas yung problema mo. Ano yun? Sige, sabihin mo. bakit niyo ako kinausap dito sa Arden, Sir Reden? Para humingi ng paumanin sa'yo sa nangyari nung isang araw. Pasensya na, medyo mainit lang ang ulo ko. Kalimutan niyo na ho yun. Di naman ho ako galit eh. Salamat, Lino. Maiba ko. Kumusta ang nanay at mga kapatid mo na nasa probinsya? Tapos na ho sa kolehiyo ang dalawang kapatid ko. Medyo nakaluluwag na kami. Ikaw, ayaw mo bang mag-aral? Makatapos din ng college? Gusto ko. Pero siguro, pag nakaipon na lang ako. Lino, makakapag-aral ka na. Bibigyan kita ng malaking halaga. Basta't magawa mo lang ang iutos ko. Ho? Lino, makipagtulungan ka lang sa akin. Giginawa ka rin. Ano pong gusto niyong gawin ko? Sirain mo ang sasakyan ni Daddy para mawala na sila ni Rachel sa landas ko. Ho? Oh, Gusto niyo mamatay ang daddy at kapatid niyo? hindi ko kapatid si Rachel. Ampun lang siya ni na Mami at Daddy. At si Daddy naman, hindi ko tunay na ama. Sir Reden, Oo, totoo yun. Anak ako ni Mami sa una niyang nobyo na iniwan siya. Kaya okay lang, kahit mawala siya na Rachel. Total, patay na naman ang Mami ko eh. binigyan ka ng pangalan at magandang kinabukasan ni Sir. Oh, Pagkatapos ganyan na igaganti mo? lokong ito. Wala kang karapatang sumbatan ako, ha? Driver ka lang dito. At kaya rin kitang ipapatay. Hindi mo magagawa yun. Ay, Daddy, Ako ang pipigil sa'yo. kanina pa kayo dyan? Oo. At narinig namin ang lahat. Namin? Kasama ko ang mga pulis. Ay, Ilang araw na rin sumusubaybay sa kilos mo. hindi. Nalulungkot ako. Dahil sa kabila ng pagtanggap at pagmamahal ko sa'yo, nagawa mo pa ito sa amin ni Rachel! Daddy, patawarin niyo ako. Sige na, huliin niyo na ang taong yan. Hindi, Daddy, wag! Ayoko magulong! Daddy! Bitiwan mo ako! Salamat, Lino, sa tulong mo. Nakaligtas kami ni Daddy sa malaking panganib. Ang totoo, aalis na sana ako dito sa inyo. Pero naaksidente ka. Yun ang pumigil sa aking umalis. Pero,
Bakit ka naman naalis? Rachel, mahal kita. At gusto kong kalimutan ka dahil alam kong hindi ako bagay sa'yo. Dahil mayaman kayo. Lino, sa pag-ibig, ang lahat ay pantay-pantay. Kaya hindi ka dapat mag-isip ng ganun. Rachel, Sana manatili ka dito para naman masiguro ko ang damdamin ko para sa'yo. tinanggap din ni Rachel ang pag-ibig ko. At ngayon nga, kasal na kami. Ako po si Lino. At ito ang aking buhay.